sa lahat po ng mga sponsor, ay nagpapasalamat po ako sa inyo sa parte po na pagtulong nyo kay Tatay Jun. Talagang hands-on po kayo mga mahal na sponsor. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Mga ka-therapy, nagpakulo po tayo ng tubig kasi dumating po si Ate Bea. So, tayo po ay naglalaba. So, bigyan po muna natin siya ng gatas kasi may masamang balita po sa atin si Bea. Ay, naglalaba tayo mga ka-therapy. So, yan. Ano naman si Ate Bea kasi siya po ay nanginginig mga ka-therapy. At tayo naman po ay tinatapos natin ang ating trabaho dahil yung anak natin ay may pasok. No? Ito, ano nangyari sa noon niya? Na ano mo ba yan? Tungkol sa bakal. Ano yan? Pako? Hindi po yung bareta. Bareta, walang kalawang? Delikado yan, noong yan. Wala naman po. Hindi siya nilagnat? Hindi naman po. Okay. So yan. Interviewin natin si Ate Bea. Kung ano po ang nangyari. Ayan. Day na, labas. Ayan. Anong gusto mo, gatas o Energen? Ano lang po. Okay, sige. Si Pogi, timplahan mo din siya. So, ayan mga ka-therapy. Si Ate Bea ay napasugod po dito sa bahay. At nanginginig po siya. At ako din po ay nanginginig din. So, Kayo po ito. hindi okay ako. Nagkain kasi ako. Nasaan na yung nilagyan mo? Kaya po ako din nanginginig kasi kaninang tanghali. Pare-parehas po kami walang kain. Wala kanyang kain tanghali. Kaya ngayong hapon, ewan ko po kung nakahanap ng mautangan yung Bakit wala kayong bigas? wala na po. Sige, bibigyan kita ng bigas ngayon. Naubos na po yung isang araw lang. Wala kayong bigas. Opo. Anong pagkain ni Tatay Jun na naibigay mo kanina? Ano po, tinimplahan ko pa po siya ng energy. Anong oras ka nagtimpla ng energy kay Tatay Kanina po Jun? mga 8. Ng morning? Opo. 8 ng morning? Yun yung almusal po niya. Oo. Tapos naubos niya yon? Opo, naubos just yung nag-iisa po niyang ginapay. Oo, Pinakain ko yung po. mga dinala ko nung nakaraan. Opo. Tapos, Tapos nung baby, ay baby. dumating Ito, kain kayo. Tapos, Nung- ibig sabihin 8 a.m. napakain mo pa. Opo. Tapos nitong mga alas 3. Alas 3 ng paisnakin hapon. ko po sana siya. Nag-i-snack siya. So, yun ang Ay, routine alas niyo 3 palagi. yata, Itong alas 5 na. Pinuntahan po namin siya. Tapos kinising namin siya. Halata po kay tatay, lumubog na po talagang ano niya. Mukha, sabi ko parang may kakaiba. Yung Lumubog ginising. Lumubog po ang mukha niya. Ano siya, nakadapa, nakatihaya? Hindi, nakatihaya lang po. At maayos po ang higa niya. Maayos. Okay. Nasa unan po talaga siya. Oo. Kaya lang, sabi ko parang may kakaiba. Kaya ginising na po namin. Oo. Tapos ilang beses na namin ginising, di po siya magising. Oo. Yun po talaga kasi may kakaiba. As in, biglang naging parang bungo po yung mukha niya. As Naging- in, lumubog po yung mga laman-laman niya. Malata mong patay na po talaga siya. Oo. Kaya doon po ako natakot, nirbus ako, tinawag ko po ang asawa ko. Oo. Sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, wala kasi, okay po si tatay doon kanina bigla siyang, biglang bumalik sa dati yung pagsasalita niya. Di ba tuwid po siya magsalita ang mga nakaraan na Oo. parang. Oo. Siguro nung yun, may iniinda po talaga siguro siya man, hindi niya sinasabi. Siguro talaga may kinabigay ng buhay niya. Pero Tapos, Bea, nung napansin mo na gano'n na ang lagay niya, mga anong oras yan? magkalasin ko po. Ito lang. Ito lang po talaga. Kasi maya't maya, dinadalaw ko po si tatay ko kasi baka, minsan po kasi nalalaglag ulo niya Oo. sa unan. Oo. Kaya nung pagising ko na umaga, nahulog po kasi yung ulo niya at naipit sa kahoy. Yun po ang lagi kong sinisilip sa kanya. Minsan nakalaglag yung ulo niya pag nandun siya sa kama. Hindi po, yung sa baba. Sa baba. So, yan, hanggang doon na lang talaga ang buhay ni Tatay Jun. Ang mahalaga ay naging parte tayo ng pagtulong sa kanya, pagdugtong ng buhay niya. Kasi, kung hindi ka tumulong, matagal na siyang wala. No? Matagal na siyang wala. Ang mahalaga, na iparanas pa rin natin sa kanya
na may nagmalasakit sa kanya kahit iniwan siya ng kanyang mga anak. Yun eh. At sa lahat po ng mga sponsor, ay nagpapasalamat po ako sa inyo sa parte po na pagtulong nyo kay Tatay Jun. Talagang hands-on po kayo mga mahal na sponsor. Hindi ko na po kayo isa-isahin. At salamat po ng napakarami dahil sinikap po natin sa pamamagitan nyo po na ibigay ang mga kailangan ni Tatay Jun, no? At hanggang dito na lang po talaga ang buhay ni Tatay Jun. At mahalaga doon, alam mo yun, yung nabigyan siya ng kuryente, no? Na may kuryente siya doon, tapos may pagkain siya, hinahatid na lang, hindi na niluluto, nasa isusubo na lang, naranasan niya yun sa atin kahit sa maiksing panahon, no? At labis-labis po ang aking pasasalamat sa lahat ng mga sponsor na nagmahal po kay Tatay Jun. So yan, so ngayon, ang gagawin namin ni Ate Bea ay magre-report po kami sa barangay. That dito na po papasok ang kanilang responsibilidad, no? Kasi itong case ni Tatay Jun ay walang kamag-anak. Then wala rin tayong mga pera, no? Para ipang lakad ng mga kailanganin ni Tatay Jun. So hihingi tayo ng tulong sa barangay kung ano ang magiging tulong nila para kay Tatay Jun, no? Ayan mga ka-therapy, nakalulungkot po na hanggang dito na lang ang buhay ni Tatay Jun. At si Ate Bea ay talagang yung pakiramdam niya na bibigyan niya po si Tatay Jun ng pagkain ay pagtingin niya ay wala na, ay napakahirap na ano yun, trauma, no? Napaka-trauma yun. Oo, kasi mag-isa ka lang doon, tapos mag-o-offer ka ng food, yung ino-offer mo pala ay wala na palang buhay, no? So ayan mga ka-therapy, natapos na po ang buhay ni Tatay Jun at titingnan po natin kung Mimeng, kung ano po ang magandang pagbuburol po kay Tatay Jun para po mabigyan naman po siya na maayos na burol, no? At sa mga sponsor po or sa mga viewers po natin na nais magbahagi ng huling tulong po kay Tatay Jun para po sa po na pagbuburol, ay mag-comment po kayo mga below mga ka-therapy. At ngayon nga po ay tatawag kami ni Ate Bea sa barangay para ma-actionan po ang dapat po kay Tatay Jun, kung ano mga dapat gawin sa kanya. Hindi ko alam kung anong magiging magiging action ng barangay, kung sino ang ano ba ang gagawin nila diyan. Sila ang kukuha. Tapos dadalhin po nila sa morgue yan. Sila na ang magdadala. Hindi na tayo kasama doon. Hindi na po tayo kasama. Oo, tapos May ano lang po doon, mag-guide sa kanila. meron pa rin sa atin pa din. Siguro po, kasi wala naman po siyang kamag-anak. Ayan, ini-inform ko po ang lahat po ng kinilala ni Tatay Jun na pamilya na ang inyong ama, Mary Rose, Sana makapunta mo ay lang sila, pumanaw na, pagsaulan no? yung- Ngayong araw ng ngayon ay Miyerkules, no? At pumanaw po siya ng nakita po ni Ate Bea na 5 PM ay pumanaw po siya, no? At siya nga po ay nervous pumunta sa atin at ayun, pinamerienda muna natin at tayo naman po mga ka-therapy ay naglalaba. At ayun, sana mga ka-therapy ay mabigyan pa natin si Tatay Jun ng maayos na burol sa kanya pong huling ano po dito sa mundo po. Ayun mga ka-therapy. So nalulungkot po akong ibahagi po sa inyo ang balitang ito. Subalit ito po ang katotohanan na nangyari na po. Lahat naman po mga ka-therapy ng tao ay papanaw. Subalit may kanya-kanya pong panahon, no? Ayan. So maraming salamat Ate Bea sa pagiging hands-on mo kay Tatay Jun. Ikaw ang nagdugtong sa buhay ni Tatay Jun, ang mga mahal na sponsor. Maraming salamat po sa inyong lahat. A few minutes later. Barangay 180, opo. Hello ma'am, magandang gabi po ma'am. May ibabalita po sana ako sa inyo. Nahihingi po kami sa inyo ng tulong. Po. Tapos po, opo. Yung si Tatay Jun ma'am na ano po, na nasasakupan ng barangay nyo po. Yung kapitbahay po ni Ma'am Apple ay pumanaw na po siya kaninang ito lang ma'am, ito lang. Pagkakita ni Ate Bea ay patay na po siya doon. So wala po ito ma'am kamag-anak. Ano po kaya ang magandang ano dito ma'am, kasi inilalapit na po namin sa inyo para mabigyan po siya ng maayos na burol po. Nandun pa po yung bangkay niya sa kwarto niya ma'am. Hello, Ron. Yung kapitbahay daw ni Apple, walang kamag-anak na matay. Nandun pa daw sa kwarto. Ano daw pwedeng gawin?
Wait lang po, ma'am, ha? Kasi hindi rin po namin alam eh. Ma'am, kasi tawagan niyo ako, ma'am, after niyo po makapag-usap. Ma'am, kasi ako po ay taga ibang barangay pa po ako. 183 pa po ako. So, yan po ay tinutulungan namin yan si Tatay John sa sa pagbibigay po ng mga pagkain, tapos yung kapitbahay po nagsusubo sa kanya. Yan po. So, namatay na po siya, ma'am. Ano na lang po kung ano po ang magiging parte po ng barangay para po sa kanya. Basta pumanaw na po siya, ma'am. Nandun ang bangkay sa bahay niya, walang kamag-anak doon, wala po lahat. Opo. Tawagan niyo po ako, ma'am, after niyo pong ma-discuss, ma'am, sa ano niyo po, kasamahan niyo po. Opo. Sige po, tatawagan ko po si Sugawad. Salamat po, ma'am, salamat po. Sige po. A few moments later. Yan, pag naramdaman mo na siya ka, sa sakit ng tiyan mo, may susuka ka pa nga eh. Opo, parang susuka. Ganun ang ng mga nasya-shock. Makain siyang gulay. Ayun, mga ka-therapy, nagutom si Pogi. Kawawa naman ang noo niya, parang maga pa sa loob. Bumaga pa po. Natakot ako kahapon kasi lumubog po yun. Tapos pasa. Ipa-check up mo yan, Bea. Buti na lang. Yung tetanus ang ano dyan eh, delikado. Buti na lang po talaga naghilong. Kasi inanong ko po ng hilong. Mga ka-therapy, bigyan na lang natin si Ate Bea ng bigas muna. No? Sarap. Gutom ikaw. Kuha tayo ng tubig doon. Natatakot na tuloy ako magtumbay sa labas paggabi. Minsan kasi nagtatambay po kami gabi mag-asawa minsan sa labas ng kwentuhan. Ngayon, hindi na ako makakalabas ng maayos. Maalala ko sa tatay ko. Ayan mga ka-therapy at yan, wala nga pong bigas sila Ate Bea. Dahil may problema pa yung asawa mo sa trabaho, Bea. Nakakapos kayo. Opo. Hindi pa po siya makabalik. Kaya siya sideline lang po siya. Puro Minsan-minsan. sideline lang. Marami kasi kayo sa bahay, no? Opo. At ayan mga ka-therapy, padalhan po natin sa Ate Bea ng bigas. No? Tapos yung tofu. Padalhan tayo sa kanya ng tofu. Yung sa rep. Bigyan na rin natin siya ng sibuyas at kamatis, no? Para may pang-ulam na po sila ngayong gabi. Kasi nervous sa Ate Bea. Nakakaawa naman, ang hirap ng pakiramdam na nervous. Ayan. At Ate Bea, ilagay mo na lang ito dito. No? At yan, haluan mo ng pang sardinas sa Ate Bea. Ay, salamat. Ayan. Salamat po, te. Magpasensya muna yan, ha? Maraming tulong na po ito sa amin. Oo, sige. Ipasok mo na yung bigas yan. Anak, bilis na ako. Hinahanap ko tayo ni Papa. Wala po siguro nahanap yung anak ko. Chat-chat. Oo. So, yan. Para pagdating mo doon, ano mo tong sa noo niya, ha? Bukol Opo. yan. Gitnang-gitna yan. Opo. Masailan Natakot yan. talaga po ako kahapon. Kailangan yan. Nakalog yung Libre ano, naman bibig yan sa ko. center. Hindi yan eh. Yung daluyan ng dugo niyan, diretso sa utak. Bukas po. Bukas ang check up ng mga bata. Check up mo siya. Para baka mabigyan mo na siya ng tetanus. Opo. Anti-tetanus. Bakal ba yon? Opo, bakal po talaga siya. Ipa-checkan mo na to ng anti-tetanus. Delikado yan. Pure na Ulo bakal. yan. No? So, ayan, idalhin mo na rin ito. Ayan pala kanina. Sabi ko sa asawa ko nung naglakad-lakad kami tayo kasi naghahanap nga po kami mahiraman. Sabi ko parang ibang pakiramdam ko mal. Sabi ko gano'n parang lamig-lamig ang pawis ko. Yun pala, may mangyayari na pala. Ako, bigla ako nakaramdam ng panginginig. Nang nag-message ka. Tapos, Bago ka nag-message sa akin, nanginginig ang katawan ko. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, kumain muna ako. Tapos, tumawag si husband habang nag-uusap kami. Bigla ka nag-message sa akin. Doon ka nabasa habang nag-uusap kami. Buti ka mo, paubos na yung pagkain ko. sabi ko, parang may ikakaiba talaga kasi ibang pakiramdam ko. Tapos, yung po bang mura ko, gaganon-ganon. Normally, ganun talaga mararamdaman. Yung nagsama kasi yung shock mo eh. Tapos yung takot ko. Yung shock mo. Tapos, syempre, mahal mo na rin si tatay dyan dahil inaalagaan mo siya. Tapos, di mo akalain na ganun ang mangyayari dahil wala sa isip mo eh. Hindi ko akala Andiyan mo to ha. Anti-tetanus. Delikado yan, be. Delikado yan. Kahit sabihin mong hindi naman. Namamaga pa yan, no? Namamaga pa yan. Delikado talaga kasi sa baka ang iniisip ko baka mamaya Pag busog na, baby, wag mo nang pilitin, ha? May namuong Kasi marami ka nang kinaing biskwit, oh. Gutom siya, Halos eh. siya lang nakaubos din kanina ng ano. Gutom siya. Wala pang kain yan. Kami lahat wala talaga. Simula anong oras? Kanin tanghali.
Hindi. Dapat nag-message ka sa akin. Naiya naman po kami mag-asawa. Kasi Kaya naman magutom kayo. gumawa lang po kami ng... Kaya naglakad-lakad po kami kanina. Naghanap po. Busog ka na? Sige na, inumin mo na yung tubig. Tama na yan. Gusto mo po. Ikaw, baka gusto mo ubusin yan. Hindi talaga ako makaantay. Hindi ka Kasi makakain. Inuminom ka na lang ng mainit sa inyo. Opo, hindi ko alam kung makakain ako ngayong gabi. Naiisip ko si tatay yun. Okay na. Ihugas mo sa kamay mo Siyempre to. napalapit na tayo. Ihugas mo kay doon sa Tatay kamay Jun. mo. Oo, ang tagal na nating kinurse si Tatay Jun. Tagal. Ang tagal na. Lalo ng mga mahal na sponsor. Ilang years na rin ako nag-ano kay Tatay Jun eh. Napalapit na rin kasi ako tatay yun. Kasi ngayon wala na siya. Pag nakikita ko yung bahay, malulungkot ako. Wala na akong papakainin. Tsaka ang plano natin nun, i-report na siya sa barangay, di ba? Yun. Kaya lang na BBC din kasi eh. Kaya nga po. Nakakalungkot. Wala na akong alaga. Nasanay na rin kasi akong ano. Pagising ko umaga. Paano Oo. si tatay yun. Ngayon wala na. Bali, itutuloy natin yung update kay Gandahan doon sa birth certificate niya. I-comply nyo. Try nyo paano ma-comply pa isa-isa yung requirements kasi umaasa din ang ating mahal na sponsor, no? Sige po. O, bali, mag-update ako sa inyo doon sa Chanelas mo. Ay, nahilahin natin. Nahihilat ko. Hindi mo mabol yan eh. Ate, pasensya natin ha. Hindi. Nasasayangan Sige, ako. sige, ibibigay ko na lang yun sa Hindi ano. matanggap ng siguro ko ngayon. Oo, sige, ganun talaga. Ganun talaga. Mag-ingat kayo sa pag-uwi ha. Opo. Tapos message ka na lang sa Message akin. ko muna lang kasi kapag Ah. katumawag yung barangay. Oo, Papupunta alalay na lang doon. tayo ha. Opo. Alalay na lang. Para ano. Thank you dito ate ha. Oh, sige. Salamat na marami. Sige, ingat kayo. Thank you ate ha. Sige na. Salamat na yung marami te. Wala hanggang ano talaga eh. Ganun talaga ang buhay. Baby, mag-iingat ha. Hindi ka umalis ngayong araw te. Maglaba ako, be. Ano sa kakamadalig ko. Hindi ko na ano yung ano.